what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery, and it can only amount to one thing. Alam mo ano? Criminal action. My God, you will all go to jail. Mabigat yan. Ito ang wow trending. Blanco ang ipinasa na batas sa taong 2025. Isa sa pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas ang inaprubahan na budget sa taong 2025. Pumirma ang Bicameral Conference Committee ng Blancong Final Committee Report sa live kagabi ni Tatay Digong. Kapag ang bicameral report ay maraming kulang, putol-putol, hindi valid yan. Ang lahat anya ay kailangan na ipapaliwanag ng maayos kung para saan gagamitin ang pera ng taong bayan. Hindi daw po pwede na ang nakalagay sa Bicam report ay itong pera na ito blank to be filled up later. Dagdag pa nga ni Tatay Digong na kung ganun-ganun lang naman pala, gagastusin ng mga kumag na mambabatas na ito ang pera natin ay wag na tayong magbayad pa ng buhis. Dahil nga sa ginawa na ito ng Administrasyong Marcos na ginambol-jambol nila ang budget sa taong 2025, mabigat daw ito na kaso ayon pa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ay falsification of law, perjury. Lahat kayo dyan makukulong, mananagot ang dapat managot. Kailangang aksyonan agad ito ng Supreme Court para managot ang dapat managot. To the Philippine Military and PNP, protect the Constitution and the Filipino people. Talagang niloloko na nila ang sambayanang Pilipino. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. Komento pa nga ng mga netizen na para sa akin si former President Rodrigo Roa Duterte ang pinakamahusay na naging pangulo natin sa bansa dahil sa loob lang ng 6 na taon, sandamakmak na pangakong kanyang natupad, lalo na sa infrastruktura. Mas magaling pa siya kay former President Marcos Sr. at si BBM naman ang pinakabulok. Magtatlong taon na sa pamunuan, walang nagawang kabutihan, puro katiwalian lang at lalong lumobo ang utang ng bansa kung mananatili hanggang sa taong 2028. Nakakatakot isipin kung ano ang kahihinatnan ng bansang Pilipinas. Ibig sabihin talaga na lahat ng nakapirma doon ay may blank account ay makakasuhan, lagot na. Dapat ang Bicam may private sector na kasama para di sila makagawa ng katarantaduhan. So, yan ang reason bakit talamak ang corruption sa government agencies. Lahat na tolerate nila korupsyon, hindi nila naiisip ang mga boss nila yumayaman while sila kahit abutin ng retirement still ordinary citizen. Grabe talaga ang ginawa ng administrasyon na ito. Ginagawa lang pala kaming walang alam. Maraming salamat Tatay Digong sa pagpapaliwanag mo about sa batas. Natututo kami. The best ka talaga na president. Stay strong and healthy para sa bayan. We need you, sir. God bless po. Hopefully makukulong ang pumirma sa budget na yan. We miss how the way you govern, Tatay Digong. Grabe, wala talagang kabusugan pagdating sa pera. Kawawang mga Pilipino. Pray harder mga kababayan, matatapos din ang paghihirap natin sa awa ng Diyos. Thank you, former President Rodrigo Roa Duterte, Attorney Vic, Attorney Delgra, Kong Ongab at Sir Harvey. Mabuhay po kayo. National Expenditure Program and the other documents, yung BESF, saka other related documents sa budget. Then dadaan yun sa first reading, second reading, third reading. So after it's approved on third reading, pupunta sa Senado. Pagdating naman sa Senado, the same procedure, first reading, second reading, and third reading. So usually, magkaiba yung naipasa ng lower house at saka upper house, yung ating lower house of Congress at saka Senate. Then whatever is the difference, i-harmonize yan sa pamamagitan ng isang tinatawag natin na Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee naman, pagkatapos nila, gagawa yun sila ng Bicameral Conference Committee report. Yung Bicam report na yun, assuming okay na, pipirmahan nila yun at ira-ratify ng both houses, ng Senate at saka House of Representatives. After the ratification,
So lalabas na yung enroll bill, pupunta na yun, babalik sa Presidente. The President will sign the budget for it to become effective, for the budget to operate the following year. Didiretso na lang ako, medyo mahaba kasi yung pag-usapan natin. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11, page SP 12, page SP 13, page SP 15, page SP 17, page SP 20, page SP 21, page SP 22, page SP 36, page SP 37, page SP 162, page SP 168, page SP 183. Mostly from the Department of Agriculture and on program appropriations. So let's go directly to the page SP 11 to SP 12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Nahalata ko sa kasi Mayor, Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures, because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP 11 to SP 12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74,570,743,000 and replace with blank. Kita naman sa screen. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889,065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104,820,715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. NIA is blank, PCA is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages pa yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa program appropriations. At saka may nakita rin akong observation. Sa page SP 11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang daming kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Thank you, Congressman Sig. Just before we get the input, the insights of President
Duterte. Kung just to refresh the timeline, this bicameral report was signed and ratified last December 11. Yes, December 11, ang final meeting nila ng Bicameral Conference Committee report at pinirmahan ng members. And on the same day, December 11, the 222 pages Bicameral Conference Committee report was ratified by the Senate and the House. So both houses ratified it, and the enrolled bill was signed by the President December 30, 2024. Correct me if I'm wrong, no? Especially for those Filipinos na to put this na maintindihan nila simply, sir. Kumbaga, there's this document, this bicameral report na pinirmahan na may mga blanco pa na items. Yes, makikita ito nandito sa ito yung copy ng total copy ng Bicameral Conference Committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. I really don't know kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Okay. Thank you po. Mr. President, sir, what's your comment on this particular issue? It's concerned. Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mong, what would be the application for the money for, public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man. It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco cheque dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all
by all commandments of the law, that cannot be valid, invalid, unenforceable, and kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Ganun lang naman, pinagsasaya nito mga kumang na to, puro check na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserba nila, kung anong gusto nang ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get also your thoughts on this, Attorney Vic, this particular matter. Now the former president has said that this is outright invalid and unenforceable. So, what do you think on that? Oh, I fully agree with the President. Nagsalita na si Pangulong Duterte na illegal yung 2025 budget. At tama yung sinabi ni Congressman Sid na ito ay napirmahan originally December 11 and the President was supposed to sign it December 20. Pero natulak ito ng December 30 at sinasabi nga nila na pag-aaralan daw dahil sinasabi ng Malacanang na ang Administrasyong Marcos ay been very prudent in programming and budgeting. But with this revelation now of Congressman Sid na pumirma ang Bicameral Conference Committee ng blankong final committee report, ito'y magpapasinungaling doon sa sinasabi na nagsagawa ng isang complete staff work at nagsagawa ng due diligence ang tanggapan ng Pangulo. Ang i-challenge ko lang siguro, Kong Sid, baka naman kasi sabihin ng mga miyembro ng BICAM Committee, yung blankong yan, meron kaming agreement dyan na i-fill upan na lang ng kanilang technical working group or secretariat. Pwede po ba yun? Hindi yan pwede because and I think it's in the BICAM report also that they made an omnibus motion to allow the technical staff to make correction in cases of typographical, grammatical, or nasa omnibus motion, printing errors. So they are allowed to make necessary adjustments. So those are material and substantial items. Yung blank items, may figures na malalaki, hindi pwede yun. That can never be classified as typographical or grammatical or printing error. Alam mo, yung nakikinig, baka hindi nyo alam yan, yung typographical, grammar or anything that has nothing to do with what the intent of the law or Congress wants. No, you put anything there that is not the reflection of what Congress has passed or what is really the correct amount doon sa mga budget, i-jumble-jumble ninyo, that is falsification of law. Perjury yan or whatever, perjury, forgery, and it can only amount to one thing. Alam mo ano? Criminal action. You can all go to jail for that. At kung ano, ako ang binigyan ng trabaho to follow up these things and ganito ang lumabas, my God, you will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. So if it's different from what was really intended by Congress or was not really
through an accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. In which case, mamili ka lang, forgery, falsification, or jail. Alin dyan sa tatlo, papasok sa iyo. Mr. President, bilang datihong prosecutor, magaling na abogado, dating can they argue that what they did nung Blinangco, can they put up as a defense na there is a proper delegation ng kanilang duty sa kanilang secretariat o kaya sa kanilang technical working group na binigay nila na kayo na lang ang maglagay ng figure at inaprubahan na namin in principle yung mga items dyan. These are the things that cannot be delegated, especially the amounts. Hindi mo pwedeng biro-biro yan. It must be exact. Nandiyan po lang sa Congress paglabas niyan, if the amount is 1 million, it's 1 million. Hindi mo pwedeng sabihin na kayo na mag-correct yan 1,200,000 or make the corresponding inaccuracies or sabihin mo yung anong pinag-usapan na dito after the law was passed. You cannot correct it by yourselves. It has go to the main body or to the person who was the authority to define and characterize the law. Kung ibigay mo yan dyan sa inyo, at most inyo is typographical error or maybe mistakes in spelling. But you cannot change the germane topic of the... That's not allowed by law. That's a very dangerous thing. Tinkering with itong batas natin. Because it could change, it could be serious, and it could put the trouble in the system dito sa ating separate of powers ng Supreme Court, Judiciary, and the President. Bawal yan. Talagang hindi pwede yan. Baski na and or, bantayan ninyo yan. And or, iba yan. Hindi yan pwede na you just look up to the sky and say, you just try to discern if it was really the intent of siguraduhin mo doon sa records, pagkinig ka kung anong pinagsasabi ng mga lawmakers doon, o what is the intent or what is really this spoken words. Mahirap kang kayo dito sa baba. You are not, hindi naman ako minamaliit ko kayo. O dito kayo sa baba, aside from the lawmakers, do not pretend to know. And do not pretend to guess what is right and what is wrong, and what is true and what is false. Talagang accurate yan. Refer to the records, and if you cannot get it from kung hindi masyado klaro, then you listen to the recorded history doon sa Congress. Marami namang stenographic notes dyan eh. Hindi lang may isang tao dyan. May stenographic notes on Senate, the individual senator, and yung report ng Congress itself. If I may, you cannot, do not say that you cannot go wrong. Hindi ka pwede sa'yo magkamali ka. There's so many records to refer to or get into what is really the accurate and true whatever it is that is to be placed there in the document, whether it is a law, resolution, or an official document. Thank you, sir. Attorney Dela, is there anything you wish to add in the discussion? Yes, actually earlier, when Congressman Ungab showed me these documents, I was honestly in total shock
tama yung sinabi ni Presidente that all the figures in the enrolled bill for the General Appropriations Act for the President to sign should be accurate. But in my experience, in fact, if I may add, Mr. President, meticulously accurate, because I was once ahead of a line agency, yung LTFRB. Mabusisi ang pag-prepare namin sa aming budget proposal, no? As mentioned by Congressman Sid, yung sinasabi niyang National Expenditure Program or the President's Bill as they call it, dumadaan yan sa lahat ng mga ahensya, kagaya ng ahensya that I headed, that we were required for every item that we need to spend for next year, we have to justify it, and we submitted it to the Office of the President. And once the President endorsed it to Congress, yung sinabi naman ni Congressman Ungab na dadaan sa first reading, second reading, ibig sabihin po niyan, pinapadala kami sa Kongreso to justify our budget proposal for the following year. Ibig sabihin, mabusisi yung budget proposal. Kaya talagang I was really in shock when I said, kung mabusisi pala yung proseso, pagdating sa dulo, blanco. Paano nangyari? Hindi talaga pwede yan. Hindi talaga pwede. That's in plain, that's bullshit. Either somebody there is stupid or more stupid than the others. Huwag mong gawain niya because it carries with it a lot of legal consequences. Isa dyan yung mapriso ka. And you cannot escape the rigors of scrutiny kasi dadaan ng maraming papel. And it goes back to the proponents, kung may kopya sila, but sabi niya, hindi ko ito sinabi. This is wrong because I never advocated for this kind of action. Malikot ang papel sa gobyerno. So, do not try to, for those enterprising or whatever you want, wag mong gawain niya kasi talagang kung sa opisina kita, barilin kita. Totoo, para mo akong pinahiya. At pagtawanan ako ng mga congressman. So, mabuti yung alam ninyo. Barilan ka agad para wala ng istorya. Luko-luko may trial ba tayo? Ang gastos yan. Yes, Congressman C. Would you like to actually, this is already my 15th year in Congress, no? Thanks kay Mayor at pinatakbo niya akong congressman. No? My 15th year, and I have been chairman of the Committee on Appropriations from 2013 to 2016, and I was also chairman of the Committee on Appropriations in 2019. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Nasyak nga ako. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. You're dealing with the people of the Philippines. You do not issue a blank check to anyone because that is really addressed to the government first. At ang mga taga-gobyerno ang maglagay ng ano yung sabi? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Obviously, Mr. President, meron akong abandonment of constitutional duty on the part of Congress. But kay Kong Sid, sino sa tingin mo ang nag-fill up ng blanco? Yung BICAM pa rin ba who operates as the third chamber o merong fourth chamber na unknown? Well, let us assume na yung mga pumirma sila, but tama yung imagination mo. Yung BICAM has been called now the third chamber,
Kasi binabago talaga nila binabago nila yung budget. Nung araw, inabutan ko pa yun sa that was 16th Congress na kung ano yung natapos ng House, Appropriations Act, GAB, at saka yung GAB na ginawa ng Senate, gagawa pa kami ng matrix. Yung House version kasi versus Senate version, then yung variance. Yun ang pag-usapan nyo kung ano yung... reconciliation. Reconciliation. May matrix. Ngayon, binabago talaga nila lahat. So, that's why we call it third chamber. Yung possible imagination na may fourth chamber na nag-fill up. Well, kung meron man, those who sign are still responsible kasi sila pumirma. Falsification yan. If it changes the meaning, if it's just a grammar, putting a correct one or in ganon, okay pa yan. And or, pero if you change, put there a sentence to change its meaning, far different from the original intent of Congress or the executive order, then it changes the meaning and you are not allowed to do that because you can go to jail. At Mr. President, yung fina-flash show kanina sa screen ay yung nakuha lang ni Kong Sid na kopya. Para marami hong nakikinig sa inyo at sumusubaybay. Baka pwedeng ipakita rin ho ninyo sa kanila yung kopya pong ipinakita ninyo na pirmado ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na blanco yung amount na inaprubahan at naging enrolled bill. Ito po. Yan. Yung mga blanco. Oo. And then pirmado nila. Blanco. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpass a law with blank. It has to be complete. That is not allowed. Bakit mo ilagay blanco dyan? If it's a contingent amount, you place the contingent amount. Whether it falls short or sobra, then you can add. Or kunin mo kung may sobra. But you cannot speculate by placing a blank there for the amount of the appropriations or whatever it is. It's just not. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. It leaves an speculation. Ano pa yung tao, ano bang ibig sabihin nito? Ano bang ilagay natin dito? Then, whoever is the end user of this papel would have ngayon, kung bright ka, sige, ilagay na natin dito, pasobra natin ng konti. Para yung, ganun talaga yan, huwag kulang. O sige, sobrahan ninyo, o kulangan ninyo. Then you leave the money intended for any public purpose to the speculation or to the guessing game of the people who are supposed to implement the law. Bawal yan. Bawal yan. And you can go to jail for that. Mind you. Thank you, sir. Congressman Sid, just to give our, especially the ordinary Filipinos, better understanding on this, itong bicameral report was already signed and ratified, has been incomplete, apparently, no? Has been transmitted to the Executive Department. Which, hindi. Yung Bicameral Conference Committee report, after ratification, i-reflect na yun siya sa tinatawag na enrolled bill. Yun na yung final copy. Correct. Na dadalhin sa Malacanang for signature of the President. Correct. And usually, pagdating naman sa President, marami namang
economic managers, particularly DBM, will assist him review the budget. Correct. So, ang nangyari, sir, no, just for everyone's understanding, that bicameral report na blanco, we could assume... May pages na blanco. May pages na blanco. We could assume that when it reached the office of the President, may items na yun. May amount. Mayroon na, may amount na. Yung enrolled bill na dumating sa office of the President, may amount na. Correct. Which later on, he signed. The President signed. After the review. Kasi nag-request siya ng extension, di ba? Na gi-move na yung signing kasi i-review doon niya. Now, Congressman Sid, with this development now, no, we found out that the bicameral report was, there were items na blanco, but napirmahan na. What could be the implication on this particular matter, especially to the office of the President? Actually, the budget is highly questionable. Kung akong tatanungin, iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Sid, matanong kita, when would be the earliest event that could discover this kind of... Actually, Mayor President, I was studying, gumagawa ko ng paper. Yung part 1, binigay ko na kay Attorney Vic. Marami na akong binigyan. Yung mga kaibigan ko na mga advocates doon, health advocates, pinadagyan sa part 1. While I was making part 2, in fact, I have a meeting last week dapat kay Attorney, bago lang yan, a few days ago, kay Attorney Vic sa kay Peter Lavinia. Nung yun, ibas ko. Nakita ko, all of a sudden, na-remember ko yung Bicameral Conference Committee report kasi gaa-gaa lang tayo unconstitutional, yung education budget, talampasan ng DPWH. When I reviewed the PhilHealth budget, sabi ko, tingnan ko kayo yung Bicam report. Tingnan ko yung Bicam report because I want to know kung ano ba yung ginawa nila. Na-shock ako nung nakita ko, pag open ko sa Bicam report. Naku, may mga blanco. So, isa-isa ko. So, I made my study now. Ito na yung ginawa ko, Mr. President, na mga 3 or 4 days ago, nakita ko. It behoves upon you to call the attention of the public. And lahat na, President, pati lahat ng Senador, pati yung judiciary, that there is something terribly wrong going on. And if need be, you file the necessary corresponding charges anti-graft kung sino nang palusot niya into its final form na dumating sa inyo. You did not really na-approve na sa Congress. Any attempt to pass on to Congress a falsified or a thing which is not a document which is not true and correct is, as a matter of fact, at that point already a consummated crime. In fact, Mr. President, yung pinakita po ninyo kanina, itong signed na committee report, it bolstered and strengthened the position po ng Makati Business Club na itong 2025 unconstitutional budget is not only unconstitutional but hijacked. Hinijack talaga dahil totally different from the NEP that was submitted by the Office of the President